And so, magsushoot tayo mamaya, kaya magmo-mock up ako. Samahan nyo ako mag-mock up. And ngayon na lang ulit ako nagganto, no? Yung pahigang ganyan, very whitey. Very simple look lang tayo. And, ayan, gagamitin ko yung mga products na nandito sa harap ko. First is, gagamit ako nitong, this is from Seduction. And ito yung kanilang Japanese serum, okay? So, this is for the whitey, okay? Wala lang. Na-miss ko na kasi yung mahabang contents, like mga ilang minutes, di ba? So, ano bang magandang topic ngayon? May nabasa ako na parang about obligasyon, about utang na loob, ayan. And alam nyo, agree naman ako eh. Kasi obligasyon talaga ng magulang, ang mga anak, obligasyon natin silang pakainin, pag-aralin, obligasyon talaga natin kasi hindi nila ginusto na tayo yung magulang nila. And we made them, di ba? Sabi nga nila, made out of love. Out of love nga ba o out of lust? Next, we put our sunscreen from Manic, the Tone Up. Ayan. So, nagbabahing ako. 2 fingers po ang paglalagay ng ang hirap niya talagang pagka konti na lang siya or pag medyo malayo siya sa nozzle. Kaya may shake nyo. Nabili ko to noon. Alam ko, very affordable kasi yan. Parang, pagka, alam niyo yung mga 9, 9, 10, 10, 11, 11, naka sale or naka-bundle siya that time. Last year yun eh. Ayan, wala talaga siyang white cast and all. Mag-aayos tayo. Sayang tong aking damit. Ayun. So, nabasa ako na dapat hindi na natin, yung mentalities ganun. If tayo sa ganung mentality na sinasabi ni Chloe, sa Australia, di ba? Hindi lang naman sa Australia, kahit sa ibang bansa. Pero sa ibang bansa, at the age of 18, they stop. Okay? So, ini-stop na nila yung sustento nila sa bata and all, even yung mga sa cost, yung kunyari naghiwalay yung parents, yung sa sustento, hanggang 18 lang siya. Kasi, technically, pagka 18 ka na, legal age na, may capacity ka nang magtrabaho. So, hindi ka na aasa sa parents mo. Nagkataon lang na yung sa senaryo ni Carlos Yulo and nila Chloe, kaya na ni Carlos Yulo na tumayo on his own, di ba? Because of natanggap niya during the Golden Boy, yung Olympic medal. Pero, di ba, dito sa Pilipinas, sila lang yung, tayo lang yung very, pagka nangangailangan yung anak, talagang tumutulong yung parents. Hanggat kaya nilang tumutulong sila. And kung ganun yung magiging practice, kasi ibang culture ng Philippines compare sa ibang bansa, sa mga foreign or western. Ayan. So, ang hirap i-defend kasi sa akin, tama naman yung sinabi niya na hayaan yung anak na mag-grow, hayaan yung anak na gumawa ng sarili niya on his own or on her own. Pero, ayun, saka sa totoo lang, mahirap talagang, ang hirap ng topic na utang na loob. Hindi lang yung sa parents, even sa mga family member. Alam mo yung parang sa akin kasi, pag tumulong ka, hindi mo siya mako-considered na utang na loob since tumulong ka. Ayun. Ano ba? Ano bang thoughts niyo dyan? And, paano ba yung mga ganyang scenario? Sa akin kasi, tama, sabi ng mami ko, nasa Bible po ang honor your father and your mother. So, kailangan nandoon ang respeto. 'Di ba? Napakahirap. Ako, siguro nagtatalo rin kami ng parents ko, pero never in my life na kaya kong sabihan na magnanakaw or ano. Kasi 'di ba sinabihan ni Yulo ng ganon. Although sabihin na natin may mali yung mami niya, kasi from, ano ko ba explain sa inyo?
hindi naramdaman ni Yulo yung suporta during the Olympics, di ba? Yung nanay is posting na mas malakas si Japan or hindi siya mananalo sa Olympics, ganyan. Kasi imagine niyo what if ang nangyari is hindi nanalo si Yulo at ano kaya ang naging posting ng parents or ng parent niya? Matutuwa ba? Kasi alam mo, kami sa parents ko or sa family ko, kahit may mga away-away before, parang pagka merong achievement yung isa sa family member, kahit hindi namin siya kasundo, we're proud and we're happy. We just don't post it kasi nga, hindi kayo magkakasundo. Pero wala akong narinig na masama sa ganun. Ganun yung kinalakihan ko. And I'm so happy na naging part ako ng family namin kasi yung family namin, nag-aaway-away din yan. Pero pagka kami yung merong may problema, nagtutulungan yan, even sa mga titas ko, alam mo yon. Kaya sobrang happy ko na nandito ako sa family to. Kung papipiliin akong ma-reincarnate, I still choose na mapunta dito. Or ang parents ko is yung parents ko pa din. Wala, yun lang. Hindi pa rin ako tapos mag-makeup. Kakachika, no? So, sobrang simple lang yung gagawin natin. Kasi parang gusto ko rin itaas yung hair ko or ikulot. Anong sa tingin nyo? And pag dumating yung time na yung mga anak ko ay meron na silang trabaho, may sarili na silang, kaya na nila yung sarili nila. Hindi na nila kami kailangan, hindi niya na ako kailangan, hindi na nila kailangan daddy nila. I think, hayaan namin sila mag-fly and go. Kasi, kailangan nila yon, di ba? Hindi naman habang buhay, nandito ako, nandito yung daddy niya. So, kailangan nilang mag-fly and go. Kailangan nilang matuto sa sarili nila. Siguro, sa akin, nung bata kasi kami, very spoon-feed kami. Like, gigising kami, may mainit na tubig na sa banyo, maliligo, may breakfast na. And sobrang thankful ko sa mom ko dahil ganon. Siguro ang ituturo ko na lang sa mga anak ko is, andito pa rin ako. Gigising sila ng kaya ko silang pagsilbihan. Pero pag dumating yung time na malaki na sila, or even habang nasa way pa lang kami ng paglaki nila, ang ituturo ko sa kanila is kamukha ng pagkakain nila, hugasan nila yung pinagkainan nila, ganyan. Kasi, wala, alam mo, ayoko lang na, lalaki kasi mga anak ko eh. Ayoko na iaasa nila sa magiging partner nila or magiging asawa nila yun sa bahay. Kasi, ako lang talaga kumikilos dito. Yung asawa ko, wala. Kasi, ang niya, nagtatrabaho siya, pero may time siya mag-gym. Pag napanood niya to, wala akong pake. That's the reality. Yun kasi, pero good provider naman na siya. And, napoprovide naman niya yung mga kailangang bayaran. So far, dito sa bahay, kaya okay lang. Pag hindi na, magagalit na ulit ako. Okay. Sko, nasan ba yung mga makeup natin? Hindi ko makita yun. Hindi ko alam kung ano maganda ilagay sa eyes. Parang gusto ko lang kasi ng something, nakakasuray sipon eh, no? Something, bagay ba yung something shimmery? Ayun. So, by the way, thank you to my mother for this palette. Nabura na lang siya, pero this is Kiko Milano, ha? And, yung mga products, nandiyan naman. Ang hindi nyo lang nakita is yung facial ko sa banyo. Next time, mag-skincare tayo. Pag sa banyo kasi madilim. I mean, hindi ganito yung quality. Not unless, dito sa harapan nyo ako maghihilamos. Which is, I think, pwede naman. Yeah. Pagka nakabili ako ng saka medyo magulo pa kasi sa bahay namin, sa likod ko. Ayan. Malinis naman na yan. Kaya lang magulo lang yung ibang gamit namin. Yung mga damit. Kailangan ko pang bumili ng iba pang basket.
or Megabox. Kung bakit nagtataka kayo, ba't tahimik? Tulog si aking Akiro ko. Tulog si Kiro. Although kahit gising naman siya, hindi naman siya magulong-magulo. Saka maigi nakatulog siya kahit umaga. Hirap siya matulog sa umaga kasi ayaw niya ng liwanag. Sa gabi, patayin mo lang lahat ng liwanag, natutulog na siyang kusa. Kaya hindi na rin ako masyadong hirap ngayon. Plus, nagbawas na po talaga ako ng BA work. Nagbawas na po ako talaga kasi kamukha niya, mag-shoot lang ako and then pictures lang and then aayusin ko na yung pang school ni Kiyon bukas dahil Monday na. Pero bago ako ganito, naglaban, naayos ko na yung damit ni Kiyon para sa school and then yung mga assignments na lang yung gagawin namin. And hindi ako harsh pagdating sa assignments. Kung ano lang yung, kunyari, bukas, 2 subject lang naman, yung 2 subject lang na yun yung gagawin namin. Okay. Hindi naman ako Saka happy na ako na hindi siya baksak kasi nagulat ako na grabe na pala yung school ngayon. Wait. Grabe na pala yung school ngayon ha. Like, kinder, grabe yung kanilang assessment exam nung first quarter. Wala talaga akong idea kung paano yung gagawin ni teacher. That's why, ngayon may idea na ako on the second quarter. And dahil may idea na si Mom, she twins, babawi tayo. Okay, babawi ako next quarter. Although may mga perfect si Kiyon at wala siyang baksak, ni isa wala siyang baksak. Kasi may isa doon na guidelines niya is, ang guidelines niya is, i-drawing mo, parang draw what senses will you use in the box. So, kunyari, may batang kumakain ng ice cream, anong senses yung gagamitin? Eyes, nose, mouth. Mga ganon. Which is, for me, is kinda advanced. Parang, doon nagkamali si Kiyon doon kasi hindi niya na-draw ng maayos. Pero kung siguro ang ginawa doon is, kunyari, letter A is yung drawing ng mouth, letter B, feeling ko ay siya doon, mataas siya doon. Pero, tas meron isang doon, trunks, limbs, mga ganon. Kung nalito rin siya sa trunks and limbs. Kung ang legs ba ay nasa trunks or limbs, ganon. Pero, for me hindi ako saan ako, and I think that's okay. Yun, so, okay lang sa akin yun. Hindi naman din baksak si Kiyon sa science, pero medyo mas mababa yung grade niya kumpara sa ibang subject like math, GMRC. GMRC niya perfect. 'Di ba? Ang galing. Wala lang. I'm so proud of Kiyon. And I love him very much. Kasi nanonood siya ng vlog ko para mapanood. Pag pinanood niya ako, 'di ba? Next, I'll be using itong from the seduction. Alam niyo ba na new launch to? Ayan, new launch siya na lip tint. And this one is a velvet matte. So, velvet matte plus ang maganda dito is it has vitamin E na rin, which will help my lips to hydrate. Napakagandang packaging, cute packaging. And tingnan nyo naman ang kanyang doe foot applicator. It's a big doe foot applicator, by the way. Ba't hindi siya Ayan, di ba? Big doe foot applicator. This is the shade New York. Pero as of the moment, this one is sold out. All the velvet. And pag nag-restock, sabihan ko kayo. Of course, dapat sa akin kayo bibili sa basket ko. This one, sobrang hydrating niya. Sobrang soft rin niya sa lips. Once na nag-set, hindi siya nagta-transfer. Pero this is, hindi siya ganun ka-long last once na kumain ka ng food. Okay? Pero, ang maganda dito is, wala naman siyang kinling na long-lasting siya. And, hydrating, yes, this is hydrating. May beeswax pa pala to. So, yun naman yung maganda dito. Pero, tinry ko to nang wala akong ininom and wala akong kinain, tumagal siya. Next, na natin yung hair. Ayusin na natin yung hair. Ang gulo-gulo na yung hair natin, charot.
So, ito yung ginagamit ko. May left and right to. Ayan. So, painitin lang natin siya. Ay, nalaglag! Naman, lahat dapat pinapainit bago gamitin. So, ito ay from Seduction din. So, Grandier hair grower. Ayan. And ang maganda kasi dito, guys, is matagal ko na itong gamit. And, ngayon, alam ko na kung bakit siya sikat na sikat sa Dubai. Okay? Dahil very effective talaga siya. Plus, nakakatulong din talaga siya dito sa aking hair na very crazy. Alam nyo, give me a suggestion. I mean, parang trip ko ulit kulayan yung hair ko. Kasi nakita nyo ba, na yan yung black roots niya. Oh. And alam nyo, ngayon na lang ulit ako ngayon na lang, sa inyo maiksi pa to. Pero sa akin, nahahabaan na ako dito since sanay ako lagi na maiksi yung hair ko, di ba? Ayan. So, lagyan lang natin siya niyan. And of course, i-curl na natin siya. With this one kasi, medyo mabilis lang siyang mag-curl. Pinadali nito ang buhay nating mga girls, lalo na pag may event. So, meron ditong left and right, okay? Ako, dati ang ginagawa ko kasi, kung ang buhok ko ay nasa left din yung kanyang ikot. Pero kapag ngayon, mas nagustuhan ko na pag ganun yung ikot niya. Kunyari left, right to. Okay? Ganyan siya. Oh. Parang mas nagustuhan ko yung ganyan na outcome. So, para makita nyo, dito ko siya muna ilalagay sa taas. Kasi, although mabilis lang to, mga 10 minutes tapos ko na lahat tong hair ko. Kaya lang, sayang naman yung video natin kung 10 minutes lang tayong nagkukulutan, di ba? Saka kailangan ko muna siyang painitin. Ayan o. Ang bilis lang, di ba? So, tapusin ko lang muna tong hair ko, then babalik ako. Yan, tapos na ang ating hair lalo. So, mag-shoot lang muna ako So, thank you for watching sa akin mga Hanash Chika. More to come pa.